At eto mga banateros, ginisa po ng buhay ni Congressman Ungab etong si DPWH Secretary Vince Dizon, ipinahiya harap-harapan sa mga kongresista. Naku po. Attorney Sal Panelo, binakbakan etong si Boying Remulla at eto isa sa mga lawyer ay sinasabi ho na etong mga senador ay talagang lumabag sa batas dito sa impeachment trial. Naku po mga banateros, mga kabiyaya, matindi itong mga pag-uusapan natin kaya huwag niyong kalimutan na i-like and share ang ating video para mapanood pa po ng iba pa nating mga kababayan. At teka lang, may napansin ba kayo ngayon mga banateros? Kasi ngayon po, habang patuloy po ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte at nakikita naman din po natin na tinututukan to ng sambayan ng Pilipino. Siyempre, pag Duterte talagang nakatutok dyan ang buong Pilipinas, ang buong lahat ng mga kababayan natin, no? Dahil ganyan nila suportahan ng mga Duterte. Kaso may nakakaligtaan ho tayo kasi may nangyayari pong talagang budget proposal or isang may mga nanggaganap po na hearing mapatungkol sa mga budget sa Congress na hindi natin napapansin ngayon, no mga banateros, mga kabiyaya. At dahil nga diyan mukhang itong mga budget na ng mga pinag-uusapan nila ay talagang isinasabay nila dito sa impeachment trial ni BP Sara para hindi natin mapansin na itong mga budget na inilalaan sa iba't ibang sangay ng gobyerno, sa iba't ibang distrito at di umano itong NBI, ang ombudsman, nanghihingi na naman ata ng panibagong mga budget. Naku po. So hindi natin napapansin, hindi yan na ibabalita ng ibang mainstream media, mga banateros. Yan pa yung pinakamalupit dyan. At samantalang ang media ay nakapokus lamang sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kaya nga totoo talaga yung balita na itong impeachment trial ni BP Sara ay isa lamang diversional tactic para hindi natin mapansin yung nangyayaring hearing sa Congress sa paghihimay-himay, pagpaparte-parte ng budget ng 2027 7.2 trillion national budget. At dahil nga dyan mga banateros, mga kabiyaya, etong pag-hearing dyan sa Congress ay may nangyari nga pong talagang dikdikan na mga salita. Talagang malupit ang ginawa po ni Congressman Ungab kasi nga etong si Vince Dizon ay ipinahiya, talagang sinupalpal, sinunog harap-harapan sa harap ng iba pang mga kongresista etong si DPWH Secretary Vince Dizon ni Congressman Ungab dahil ho dito sa 2027 national budget. Naku po, eto mga banateros, matindi talaga to. Alam nyo, isa rin to sa gusto ko rin Isa rin to sa gusto kong maging senador etong si Congressman Ungab kasi hindi siya natatakot Hindi siya takot at hindi mo makikitaan na alam mo yung matatawag na kaya mo siyang kontrolin, kaya mo siyang manduan. Hindi ganun si Congressman Ungab. At dito nga si Vince Dizon ay hindi makapagsalita at mukhang nanginig sa takot dito kay Congressman Ungab dahil nga harap-harapan niya talagang sinabi at sinupalpal etong si Vince Dizon. Grabe naman din kasi to si Vince Dizon dahil isa rin to sa nangangako sa atin na ayusin niya ang mga flood control na merong ghost project, substandard, pero hanggang ngayon wala pa rin pinagbago, no? So at nakikitaan din natin to, kamakailan lang nagkaroon to ng issue si Vince Dizon na yung mapatungkol doon sa bagman niya. May bagman pala to na talagang mas dihamak na mas grabe daw, kumubra ng kwarta etong si Vince Dizon sa mga pondo ng taong bayan. So kung halimbawa man na totoo yun, wala rin palang pinagkaiba to kay Manuel Bunuan. So nagpalit lang talaga ng pangalan pero kawatan pa rin. Kung halimbawang totoo yung issue niya doon mapatungkol doon sa bagman ni Vince Dizon. So eto mga banateros, ipapanood ko po sa inyo ang grabe pong pangsusupalpal at talagang durog na durog si Vince Dizon ang inabot niya dito kay Congressman Ungab. So eto po, panoorin natin. Mr. Chairman, Secretary Dizon and the DPWH family. Mr. Chairman, before I proceed to ask my question, I would like to make a short manifestation. In 2025,
Davao Region's economy grew by 5.1%, outpacing the national GDP growth of 4.4%. Davao Region is the fifth largest regional economy in the Philippines and the fourth fastest growing out of 18 regions. This was affirmed just the other day, August 24, by no less than the Finance Secretary in Davao City. 5 of 6 Mindanao regions beat the national growth rate in 2025. In that same period, the Philippines' national infrastructure spending has fallen for 12 consecutive months through mid-2026. Gross fixed capital formation contracted 13.7% in Q2 of 2026. Public construction has stopped being a growth engine for the economy. Yet, under the fiscal year 2027 NEP, the DPWH own agency budget is proposed to rise to 642 billion, a 21.3% increase, with direct infrastructure outlays rising from 396 billion to 545 billion, 37.5% increase. The department is getting bigger. The region I represent is growing faster than the country. But the district engineering office responsible for my constituents in Davao City, which covers the 3rd legislative district, has been programmed for only more or less 500 million pesos in this step. This is way below my district requirements. That is my manifestation, Mr. Chairman. Now, to my question. Mr. Chairman, my question this afternoon is directed to the Secretary of Public Works and Highways, and if the DBM is present, this is also addressed to the DBM. I will confine my interpellation to a single item. Special provision number 10 of the DPWH 2027 NEP, page 7, volume 2, DASP, on the disposition of the motor vehicles users charge collections. My concern is not the amount, it is the presentation. And what that presentation does to a statutorily, Bisaya, manggod ko, statutorily earmarked special fund. Mr. Secretary, in the fiscal year 2026, and even in the previous years, the Special Road Fund appeared as a standalone PAP or program activity and project under the DPWH Convergence and Special Support Program entitled Special Road Fund Motor Vehicles User Charge with a peso amount of 14,833,952,000. In the fiscal year 2027 NEP, the same line item, a standalone PAP, is no longer there. The fiscal year 2026 GAA special provision was titled Special Road Fund. The fiscal year 2027 NEP special provision number 10 is now titled Disposition of the Motor Vehicles Users Charge Collection. The title of the provision was changed. And the 15 billion that used to be a standalone special road fund is now, for special provision number 10, is specifically included under the asset preservation program. So on the face of the fiscal year 2027 NEP, in the PAP schedule that this committee is being asked to approve, a legislator cannot see the special road fund as a separate line. It is invisible unless one reads special provision number 10 and knows how to look for it inside the asset preservation program. Am I correct, Mr. Secretary? And may I add just a question? Did the DPWH requested this provision or was it imposed upon you by the DBM? Mr. Chairman, if I may, kasi tama po si Congressman Ungab, this is, I think, a special provision for this year. For this year. May I ask po our Undersecretary for Planning, with the indulgence po of our Honorable Congressman from Davao City,
Undersecretary Nick Conti to respond. Thank you, Mr. Chair, and maraming salamat po, Congressman, for that question. Tama po kayo, in the previous years, itemized po yung MBUC. But for this year, following yung amendment nga po nung Republic Act H794 by Republic Act 11239, kung saan nalimit na po yung gamit ng MBUC dito po sa construction, upgrading, repair, and rehabilitation of roads, bridges, and road drainage. So ang ginawa po dito by attribution, meaning there are projects in the asset under organizational outcome number 1 on asset preservation for construction, upgrading, repair, and rehabilitation of roads, bridges, and road drainage, which are actually attributed po yung magiging source po, Mr. Chairman, Honorable Congressman, galing po doon sa MBUC, which are collections that should be remitted to the Treasury under a special account in the General Fund. As a matter of fact, meron naman po, Mr. Chairman, which we can furnish the committee, saan po naka-attribute yung pondo po na yon under organizational outcome number 1 to address the issue of visibility. Hindi nyo nakikita. We have and we can furnish po the committee of the list of the projects under, again, asset preservation, organizational outcome number 1, amounting to the amount which was specified by the DBM, amounting to 15 billion for the year 2027 po, Mr. Chairman, Honorable Congress. Let me continue my question on special provision number 10. Mr. Secretary, would you agree that a special road fund is a special fund within the meaning of Article 6, Section 29, Paragraph 3 of the Constitution, that is, money collected on tax levied for a special purpose to be treated as a special fund and paid out for such purpose only? And the asset preservation program, on the other hand, is a regular Time is DPWH up. Last program question. funded. Your Honor, I think this is a very important question. Yeah, please proceed, but that will be the last. A regular DPWH program funded from the general appropriation, not from earmark revenues. So we are talking about two different kinds of fund. One that is statutorily earmarked special fund with appropriations under PD 1234. The other is an ordinary annual appropriation whose amount and scope are set by the DBM and by Congress each year. Under Republic Act 8794 as amended by RA 11239, the MBUC earmark funds cover construction, upgrading, repair, and rehabilitation of roads, bridges, and road drainage. Under fiscal year 2027, NEP, the asset preservation covers preventive maintenance and rehabilitations of roads and drainage, but bridges are in a separate PAP, the bridge program. So when the MBUC is subsumed inside asset preservation, part of the statutory scope, the earmark bridges, is no longer within the PAP that carries the MBUC amount. Is that not a narrowing of the operative use of the statutory earmark? So diretsuhin ko na lang, tapusin ko na lang yung question ko. Now, special provision number 10 requires the DPWH to disaggregate the asset preservation program and submit to Congress the list of regular versus MBUC funded asset preservation projects within 15 days from the effectivity of the GAA. That report is submitted after the GAA is approved and takes effect. It cannot inform this committee's deliberations on the 2027 appropriation because it does not yet exist when we vote. Instead, the special road fund were carried away as a separate PAP line on the face of the enacted GAA as it was in the 2024, 2025, and 2026. Then the 15 billion MBUC amount would be visible to this committee. At that time, the amount would be visible to the committee at the time of enactment and, of course, during deliberation. And the 15-day post-effectivity disaggregation would not be necessary at all because the fund would already be separately visible in the GAA. Have we retained the previous standalone PAP for special road fund? So the 15-day disaggregation, again, and the 15-day post-effectivity disaggregation report would not necessarily at all because would be already separately visible in the GAA. That is, if we
follow the same 2026 and previous years. So the 15-day disaggregation requirement in a special provision number 10 in effect is a workaround for a problem later on. It's self-creating by removing the standalone PAP. Let me emphasize that post-enactment project identification has already been struck down by the Supreme Court. Last 10 seconds. Lastly, Mr. Chairman, Proceed. I would like 10 to seconds. inform the Honorable Secretary and this body that there is a pending case right now being heard in the Supreme Court challenging the constitutionality of the, number one, unprogrammed funds, automatic appropriations, earmark funds, such as the SAGF, SAGF, special accounts in the general fund, and the UIGF, use of income in the general fund, which includes the special road fund. And the Supreme Court has already heard oral arguments 5 times. So I think everybody of us here knows that there are several cases already ruled that a General Appropriations Act, which is a general law, cannot amend a special law, which is the MBUC and its amended version. So your reply. Thank you, Honorable Ongab. We will give very the floor quick to lang the po, no? Secretary for comment. Ito po yung paliwanag. No? I think under RA 11239, which was passed in 2019, the amended law on the MVUC limited the use of the fund solely for, and I will quote, the construction, upgrading, repair, and rehabilitation of roads, bridges, and road drainage. Tinanggal na po, nung unang po kasi bago i-amend, pwede po dyan yung mga safety, yung lighting, yung cat's eye. So I think, ang ginawa po ng DPWH, since ang batas, sinabi na po, it's earmarked solely for the construction, upgrading, repair, and rehabilitation of roads, bridges, and road drainage, pinasok na po ng DPWH yung MVUC proceeds, in this case for 2027, in the amount of 15 billion from the as identified by the DBM sa 001 outcome under asset preservation. Dahil nga po hindi na po pwede yung ibang mga dating nagagamit ito. However, it's important po to note also that hindi naman po ito lump sum. These are all detailed and itemized projects under the submitted National Expenditure Program, of which we can submit naman po to the committee, which is actually already in the NEP. Yun po ang paliwanag sa akin ng ating mga planning lawyers, Mr. Chairman. Last, Thank you, Mr. Secretary. Chairman, Thank you, this is important. Secretary. Last, Mr. That's Chairman, only enough, one. I lost my copy of the 2023 GAA. And almost analogous, if you could remember, the MVUC was included. You know, I was still part of the majority in 2023. That's why I remember this. It was included in the Asset Preservation Program. And remember that it was noted in the veto message that it was allowed for that particular year and will not be allowed anymore in the succeeding years. That is your assignment. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Thank you for pointing Yes, it sir. out po, Honorable Sid. Grabe, ang lupit ni Congressman Ungab no? Parang gusto natang umiyak ni Vince Dizon. Kita yung mukha ni Vince Dizon. Ito parang gusto nang umiyak Oo, hindi niya alam kung ano yung sasabihin niya Tapos ito pa pinakamalupit dyan. Palagi nilang ginigipit, palagi nilang binabudgetan at talagang pinapahirapan ng budget ng Davao. Tapos panay sila bintang na kesyo, malakas daw ang flood control scam daw ay
nagmula daw sa Davao. Ang Davao City daw lagi daw binabaha kasi may mga substandard at may mga ghost project daw doon. Samantalang kami, palagi kaming nandoon at isa pa yan, si Congressman Ungab, tiga doon yan. So siya nga halos talagang pinapakita niya kung gaano kaganda ang Davao, pero etong mga anti-Duterte ay pilit ng pilit na ang puno daw ng korupsyon ay yung flood control scam na yan. So alam nyo, si Vince Dizon halos umiyak na sa harap ng ibang mga congressman at kay Congressman Ungab dahil nga dito hindi niya kayang sagutin at hindi niya kayang makipag-debatihan dito kay Congressman Ungab. Talagang nasusupalpal siya. Alam nyo, sa totoo lang, awang-awa na rin ako dito kay Secretary Vince Dizon kasi simula ho nung naging bataan to ni Marcos Jr. at Martin Romualdez, wala na naging biglang tumanda, biglang alam mo, ewan ko talaga, parang may sumpa parang may sumpa etong tawag dito, etong si Marcos Jr. na kung sino yung mga dumidikit sa kanya, minamalas, nasisira yung pangalan. Ewan ko kagagawan din naman ng ibang mga politiko yan, kagaya na lang ni Vince Dizon, okay naman to. 'Di ba? Okay yan, sa totoo lang si Vince Dizon, okay yan. Kaso nung dumikit siya kay Marcos Jr., ayan na, naging isa na rin sa mga nasisira ang pangalan. Dati, pinapalakpakan ng taong bayan niya, ngayon pinagmumura na O katulad ng iba pang mga senador, 'di ba? So dati yan, mga tulpo aminado ako na inidolo ko talaga yan. Yung mga tulpo na yan, lalong-lalo na si Sir Ben Tulpo, 'di ba? So wala bandang huli etong dalawang tulpo na kapatid ni Ben Tulpo wala, naging garapata ni Marcos Jr. yan tuloy nangyayari. 'Di ba? So nasisira din ang pangalan. Lahat talaga ng dumikit kay Marcos Jr. ay talagang nawawasak or nasisira yung mga pangalan. Kaya nga sabi ko, kung mananalo pa to sa pagiging senador, etong mga senador ngayon na sumusunod sa kagustuhan ni Marcos Jr. ay ewan ko na lang talaga. So mapunta naman tayo dito mga banateros, dito nga sa isang pahayag ng isang lawyer na etong mga BBM senators talaga ang sumisira ng rules ng Senado. Magkaroon daw dapat ng kaparusahan dito sa mga BBM senators na to dahil sila talaga ay lumalabag sa batas ng Senado. So para lubuso nating maunawaan, ito po at ating panoorin. Ito nga po yung nakakalungkot, di ba? Parang kalalatag ko lang nung patakaran. Senator Judges po ang lumabag. Yun yung nakakalungkot. Kaya nga pinaalala presiding Senator Judge Cudero, which is yung kanilang oath na nung sila ay bago mag-umpisa ang impeachment trial, lahat ng senator judges ay nanumpa. At kasama sa panumpa nila ay mananatili sila na bukas sa pag-iisip at bukas sa lahat ng paliwanag at gagawin ng lahat para maging balanse at maging patas at mangibabaw ang katarungan. Ang problema, narinig natin kanina, hindi naman natin pangalanan ito ng public. Di ba ang magkapatid na Tuco, meron pa si Senator Lacson, di ba? Ang sabi, that is stupid, you are lying, or you are becoming stupid because of your loyalty. Tapos meron pa yung pagsisinungaling, yung mga kasinungalingan, inakusahan mo na ng lahat ng bagay na ito. Ngayon ko lang muna yung ruling ng presiding officer patungkol doon sa sub judice rule. Parang meron din atang nakalabag agad-agad doon sa mga senator judge. Ano po masasabi nyo po rito? And tingin nyo po napapanahon na ito at mahaba-haba na rin yung naging pasensya na pinagkaloob ng impeachment court, lalong-lalo na sa panig ng mga senator judge at ng prosekusyon. Totoo po yan. Ako po ay ayon sa sinabi sa Admar na talagang panahon na para magsalita ang presiding officer at magbigay ng kasolusyon at paninindigan patungkol po nga dito sa naglilipanan ng mga subjudicial statements and actions ng mga parties involved. Napakaganda nga po na bago inimpisahan yung ng Day 19,
nilatag na ni presiding Senator Judge Escudero, ano ba talaga yung parameters? Ano ba yung pwede nyo gawin? At kinlaro niya, pag ikaw ay abogado o partido, bawal ka talaga magsalita ng patungkol sa mga bagay na makaka-apekto o may kinalaman sa kaso. Hindi pwedeng pupunta ka sa korte, humaharap ka ng abogado o prosecutor or complainant o kahit respondent at humihingi ka ng resolution at decision galing sa impeachment court. Pero at the same time, pumupunta ka rin sa labas at ililigawan mo ng tao kahit sila din ang hinihingan mo ng popular support para makuha mo kung ano yung gusto mo. Na ito yung political end na gusto kong makuha. So lumalapit ka rin sa nila. So, para kang moblikara. Ano ba? Seryoso ka bang umaharap sa ng court? O gusto mo lang mamulitika, tingin at magpapulit ka lang o magpaganda ka sa harap ng publiko? Kinlaro po yan dun sa resolution ni presiding Senator Judge Escudero kanina. Sabi niya, tigilan niyo na yan. Meron tayong subsidiary rule, nasa rule 18 yan, at sinasabi, bawal kayo magkita ng patungkol sa kaso. Ngayon, at patungkol sa kaso yan, kung gusto niyo magpaliwanag sa labas, ang gamitin niyo, ibang mga tao na hindi nakalista bilang abogado o nag-a-appeal bilang abogado sa harap ng impeachment court. So gumamit kayo ng mga spokesperson. Actually, kung pinanood naman ng mga prosecutor at mga abogado ngayon na involved dito sa impeachment trial, kung ano yung nangyari sa mga nakaraang impeachment trial, kita naman nila eh. I was involved in some or actually a number of the impeachment trials before. Klaro rin naman yun. Even na nga yun, parang sabi nga, kailangan pa ma-enumeration. If you want someone to talk to the public and explain things that happened, huwag yung mga abogado ang gamitin mo. Gumamit ka ng mga spokesperson na hindi abogado na nag-a-appear sa harap ng impeachment court. Yun naman ang klaro. At yung sinabi rin ni Senator presiding Senator Judge Escudero, sabi niya, pero kung magsasalita yung spokesperson nyo, kailangan klaro pa rin na tama yung sinasabi niya at hindi nakakabastos sa impeachment court o sa proseso ng impeachment court. At pag ito ay nakakabastos sa impeachment court pa rin o kaya binalok na yung mga nangyayari, maaari pa rin siyang ma-indirect contempt. Maaari pa rin siyang maparusahan dahil sa pagbastos sa impeachment court o sa mga partido sa impeachment trial o kaya sa proseso mismo ng impeachment. At ang maganda din sa ginawa ni presiding Senator Judges pero kanina, yung warning rin pati sa mga Senator Judges. Sabi niya, pigilan nyo na yung pambabastos o yung paggamit ng mga unparliamentary language o paggamit ng nakaka-insulto at nakakababa at nakakasakit na personal na mga patama o pambabastos dun sa mga witnesses, sa mga partido at sa mga abogado na rin na impeachment court. At bilang fair, ang sinabi rin ni presiding Senator Judges kanina, ito warning na to. Prospective tayo. Pag ginawa niyo pa yan pagkatapos itong paglapag ko ng patakaran na ito, maniningil na tayo. Ang problema nga lang, kalalabas pa nung wala pang walong oras dun sa hearing mismo kung saan sinabi yun, mukhang may lumalabas na ng mga judges. Nakarinig pa rin ng mga salitang stupido, you are blinded and you are made stupid by your loyalty, nagsisinungaling ka at mga pananalita at mga insinuations na paninira na o pananakit sa emosyonal at pag-iisip na estado ng pag-iisip ng witnesses na hindi na sakop nung cross-examination o na direct examination. Yun lang yung nakakalungkot doon. Nalatag pa lang nung patakaran, lumalabag na kaagad. At ang problema, lumalabag, Senator Judge mismo. Opo. And dito naman po sa pagtatanong sa mismong witness. Kasi parang yung iba namang Senator Judge, parang
parang yung alam niyo po yung asal nila during sa committee hearing, during sa mga Senate investigation. Tingin niyo po may kaibahan po yon bilang isang senator judge at bilang isang senador na nag-iimbestiga, kasi yung iba naniniwala na meron ng ninakaw kahit na ongoing pa, hindi pa nga na-exhaust yung lahat ng mga remedy sa COA, wala pang final decision yung iba doon. Tapos eto nga nilapit nga sa impeachment court, hindi pa nga nailalatag lahat. Pero alam niyo yung usual na ginagawa nila sa mga pagdinig o di kaya sa kanilang mga programa sa telebisyon o radyo, yun yung kanilang ginagawa, attorney. At ito nga po yung nakakalungkot, di ba? Parang kalalatag ko lang nung patakaran. Senator judges mismo ang lumabag. Yun yung nakakalungkot. Kaya nga pinaalala ng presiding Senator Judge Cudero, which is yung kanilang oath, na nung sila ay bago mag-umpisa ang impeachment trial, lahat ng senator judges ay nanumpa. At kasama sa panumpa nila, ay mananatili sila na bukas sa pag-iisip at bukas sa lahat ng paliwanag at gagawin ng lahat para maging balanse at maging patas at mangibabaw ang katarungan. Ang problema, narinig natin kanina, hindi naman natin pangalanan punta ng public. Di ba? Ang magkapatid na Tuko, meron pa si Senator Lacson, di ba? Ang sabi, stupid, you are blind, or you are becoming stupid because of your loyalty. Tapos meron pa yung pagsisinungaling, yung mga kasinungalingan, inakusahan mo na ng lahat ng bagay na ito. Alam niyo kung gawin nga ng ibang tao sa labas yan, kung hindi Supreme Court ito at sinabi yan ng senador, pwede silang makasuhan ng slander na yun. Diba? Tapos, ipopost pa nila yan sa online, hindi cyber libel pa. Dagdag naman yung seremoniya eh. Ayaw mo ng kaso kung ito, hindi puro paninira ginagawa. Ganyan talaga yung mga yan. Kung baga, they're all incorrigible. Rumesbak si Congressman Paulo Pulong Duterte sa ombudsman or sa isiniwalat ni Ombudsman Boying Remulla na bago pa daw itong pagpasok ng Marcos administration ay naging epicenter umano ng flood control funding ang Davao City. Ayon sa kongresista, dapat magpakita ang ombudsman ng kumpletong record at ebidensya para patunayan ang kanyang akusasyon. Alamin natin sa ulat ni Margot Gonzales. Representative Johnny Pimentel. Mabibigat na aligasyon ang lumabas sa naging budget hearing sa Kamara para sa proposed budget ng Office of the Ombudsman sa taong 2027. Sa pagtatanong kasi kay Ombudsman Boying Remulla kung may ginagawa itong investigasyon sa flood control anomaly sa panahon ng nakaraang administrasyon, nabanggit ito ang Davao City bilang epicenter umano ng flood control finding bago pa pumasok ang Marcos admin. Ang epicenter po ng flood control, bago ho dumating ang Marcos administration, ay Davao City. Ang ecosystem of corruption po mabigat. Mahirap pong pasukin. Mahirap pong kumuha ng impormasyon. Marami hong taong hindi nagsasalita. Ito po yung ecosystem na aming tinutukoy. At kasi doon ho marami pondo na pumasok daw sa flood control. Yan po yung aming kinakalap na gusto. Pero sa muli pang pagtatanong sa kanya, tumanggi na si Remulla na magbigay ng anumang konklusyon hinggil sa aligasyon. Ang Davao City nung panahon ng nakaraang administrasyon. Opo, but I will not draw that conclusion immediately. Okay. Ito po yung pinag-aaralan namin kasi ang mahalaga po, makita namin ang ebidensya sa ground, Your Honor. But not corruption per se. Well, we will check out the flood control there. Pero nakita na tayo po ng ombudsman. What I said in the committee is what I said. Sa naturang hearing, hindi naman inusisa si Remulla kung may hawak itong records o listahan para patunayan ang kanyang pahayag sa issue ng flood control sa Davao City. Si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte agad na bumelta sa nasabi ng ombudsman. Sa isang pahayag nito sa kanyang social media account, sinabi nitong mas makabubuti kay Remulla na silipin muna ang opisyal na record ng DPWH bago magbitaw ng mga paratang na maaaring makasira umano sa reputasyon ng tanggapan. Ayon dito, hawak niya ang kopya na galing sa DPWH Region 11 na patunay ng mga nakompletong proyekto mula taong 2020 hanggang 2022 noong maluklok ito sa pwesto noong taong 2019. Hamon nito sa ombudsman, patunayan ang kanyang aligasyon at magpakita rin ng kumpletong listahan na magpapakita ng Davao City nga ang naging epicenter ng flood control noong panahon ng Duterte administration. Kung talagang seryosoan ng gobyerno sa paghahanap ng katotohanan sa anomalya, dapat ito maging patas sa investigasyon kung saan dapat wala daw itong pinipiling taon at pangalan sa iniimbestigahan. Punto ni Congressman Duterte, bago siya mailagay sa pwesto, isang Nograles ang kongresista sa unang distrito.
Inusisa din ito ang investigasyon ng Ombudsman mula taong 2023 hanggang sa kasalukuyan kung saan tila raw mas malubha pa ang baha sa iba't ibang bahagi ng Luzon kung ikukumpara sa Davao na pinansagan itong epicenter ng flood control. Para sa Diyos sa Pilipinas, kumahal Mark Gonzalez, SMNI News. Ayan, Attorney Sal, ano po masasabi ninyo dito sa mga pahayag ni Ombudsman Boying Remulla at Congressman Pulong Duterte? Puro dagdag naman yung seremolya eh. Kailan mo ng kaso kung ito, hindi puro paninira ginagawa. Ganyan talaga yung mga, kung baga, they're all incompetent. Ayan nga, Attorney Sal. Maraming salamat po. At sa iba namang balita, tungkoy na ng National Bureau of Investigation o NBI ang isang grupo ng umano'y groomers. Ito nagta-target umano sa mga minor de edad, Attorney Sal, sa social media at posibleng may kaugnayan nga sa mga insidente ng mga paaralan or mga insidente na nangyari sa mga paaralan nung nakaraang mga linggo, Attorney Sal. Alamin natin sa ulat ni Kai Villan. Lumalalim ngayon ang investigasyon ng National Bureau of Investigation sa posibleng online networks na nanghihikayat at nag-iimpluwensya sa mga menor de edad. Kasunod ito ng mga insidente ng karahasan sa mga paaralan sa Tacloban City at Zamboanga. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, natukoy na ng Bureau ang isang grupo ng umano'y online groomers na nagtatarget sa mga menor de edad sa social media. Napasok umano ng NBI ang group chat ng mga ito, ngunit kalaunan ay nag-collapse ang grupo. Nasa libo umano ang mga miyembro nito, kabilang ang mga individual mula sa ibang bansa, bagamat karamihan ay mga Pilipino. So yung groomers na to, in fact sa Tacloban pa lang, nakita na ng NBI ito eh. So nakita na namin, sinusundan namin to, and we already have an initial reports noon na mauulit pa't may mangyayari. At nangyari nga. Ayon kay Matibag, karaniwang mga menor de edad na nasa edad 12 hanggang 19 ang target ng grupo, babae man o lalaki. Halo-halo eh. Pero ang common is they are minors eh. Ranging the age from 12 to 19. Sa modus ng grupo, una nilang kinakaibigan ang kanilang target at pinag-aaralan ang profile, pamilya at kakayahan nito bago tuluyang impluwensyahan. Initially, they'll be very friendly. Titingnan yung profile mo, titingnan yung pamilya mo, your capability. Then, doon na. Tinuturo na. Ayon sa impormasyong ibinahagi ni Matibag, inuutusan umano ang mga target na gumawa ng karahasan bilang bahagi ng tinatawag na initiation. Kapag naisagawa umano ang ipinagagawa sa kanila, maaari silang bigyan ng mas mataas sa katayuan o promotion sa loob ng grupo. Kabilang sa mga itinuturing na promotion ang tinatawag na sainthood para sa mga gumagawa ng self-harm o suicide. Sinabi ni Matibag na posibleng iisang network ng online groomers ang nasa likod ng pag-impluwensya sa mga estudyanteng sangkot sa mga insidente sa San Jose National High School sa Tacloban City at Ateneo de Zamboanga University sa Zamboanga. Samantala, magsasagawa rin ng NBI ng profiling sa mga individual na nag-share online ng mga video footage ng mga insidente upang matukoy ang kanilang partisipasyon at dahilan sa pagbabahagi ng mga ito. What puzzled me is yung pag-live nung actual shooting eh. So I want to know who are the people watching, sino yung mga nag-share, and what is the reason for sharing. Makikipagpulong raw ang NBI sa mga opisyal ng Meta upang talakayin kung paano matutukoy ang mga account at individual na sangkot sa pagkalat ng naturang content. Tomorrow I'll be flying to Singapore to have a meeting with Meta. Yung mga taga-Meta, this is high-level meeting. No? Meta from the US, yung mga officials nila, and for the Asian region, will be attending that meeting. And I will ask those questions. Ano? Kasado rin ang pagpupulong ng NBI, Office of the Executive Secretary, DICT at Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC para tugunan ang online grooming. Para sa Diyos at Pilipinas ko, mahal kay Villan, SMNI News. Ayan nga. At kaugnay lang dyan, Attorney Sal, ay sinabi din ng Malacanang na bukas sila na iban itong mga social media sites. For example, sa Facebook o itong sa Meta, Attorney Sal, para nga mapigilan nga yung mga pag-access ng mga kabataan doon sa mga grupo na nasa online na naghahasik nga ng karahasan, Attorney Sal. Ano po yung komento dito in addition to what you have said previously po? No, para talaga lang yan. Puro salita lang yan. Alam na pala nila. Ba't dito nila tinatapos yan? Alam nyo, itong si attorney, na-interview na rin namin to sa Vox Populi at napakalawak din talaga ng utak nitong si attorney, ano ba pangalan nun? Nakalimutan ko kung ano ang pangalan niya. Si attorney, wait lang ilalagay natin ano ang pangalan ni attorney. Si attorney Parolan, yan. So na-interview namin yan sa Vox Populi at sobrang galing din yan. At talagang marami din talaga kaming natutunan dyan. At ang sarap lang talaga na kahit papano sa dinami-daming mga lawyer na katulad nila Larry Gadon, nila
Claire at ng mga alam mo yung mga anti-Duterte na mga lawyer halos wala na ho talagang natututunan sa kanila yung mga kabataan na may mga pangarap na maging lawyer din sa mga susunod na henerasyon o sa susunod na mga taon wala silang napupulot na aral sa mga lawyer ng mga anti-Duterte. Pero dito sa mga lawyer na katulad nila Attorney Topacio, Attorney Turion, Jimmy Bondoc, Paloran, Roland, si Attorney Panelo, Attorney Harry Roque. So diyan na lang talaga Iilan na lang ngayon yung mga lawyer na talagang kapag napanood mo, may matututunan ka at talagang hindi lang ikaw kundi pati ang mga kabataan na may mga pangarap na maging lawyer sa bansang Pilipinas. Kasi ngayon yung mga lawyer, lalong na yung mga nasa dilawan, lalo na yung mga hawak yung mga sumusunod kay Marcos Jr. na mga lawyer, wala na talaga. Oo, puro kapalpakan, puro kabastusan, lahat na lang ng pagkakamali sa batas, yun yung mga sinasabi nila Pero dito nga yung kay Attorney Panelo na sinunog niya rin etong si Ombudsman Boying Rimulya. Totoo naman talaga, puro lang ngawa itong si Boying Rimulya. Hanggang ngayon wala pa rin naman talagang kaso itong si Romualdez. Ang tagal-tagal na nung sinabi nila. Katulad na lang ni Senator Joel Villanueva. Dati sinabi hinog na daw. Pipirmahan na daw, pero hanggang ngayon wala pa rin, 'di ba? So naunahan pang makulong nila Joel Villanueva etong si Marcoleta at Jinggoy Estrada at mukhang isusunod na nga din daw diyan si Loren Legarda or si Senator Alan Peter Cayetano. So pipilitin daw na makulong yung dalawang senador na yan kahit wala naman talagang nilabag na batas. Baka naman kasi Attorney Sel Panelo, baka kaya ganyan si Boying Rimulya. Kasi nga katulad ngayon nagpapadagdag yan ng budget sa ombudsman, 'di ba? So baka yun naman yung dahilan kung bakit etong si Boying Rimulya ay hindi pa rin kumikilos sa kaso ni Romualdez. So baka naman talagang isang palabas lang yon, Attorney Sal Panelo. Baka isang palabas lang yung dalawang zona na yon na palaging tinutumbok ang korupsyon sa flood control at di umano'y kakasuhan si Romualdez. Baka palabas lang yon at talagang para lang may mema or may masabi lang itong si Marcos Jr. sa kanyang zona. Wala na kasi ang tagal-tagal na noon, 'di ba? Kailan pa ba yung huling zona ni Marcos Jr.? So sabi kakasuhan yung pinsan niya, masakit daw sa damdamin niya. Ulol mo, ang galing mo magdrama dapat ginagawaran ka ng Oscar Award sa kadramahan mo, 'di ba? Tangina, nauna pa sila Senator Marcoleta at Jinggoy na nakulong kaysa dito kay Romualdez at kay Villanueva. 'Di ba? Ang tagal-tagal ng sinasabing hinog na pero hanggang ngayon malaya pa rin. So talagang palabas lang talaga nila 'yon siguro kaya ganyan. At buti na lang etong si Attorney Sal Panelo ay sinupalpal etong si Boying Rimulya. Ang tibay din ni Boying Rimulya, no? Ba't kaya ganun, no? Yung, hindi kataka-taka lang talaga mga banateros. Ba't kaya yung mga demonyo na mga masasamang tao, ang tagal hindi ko naman sa hinihiling na mategi na itong si Boying Rimulya. Pero nung mga nakaraan, nakita naman na natin yan, na parang bumangon na bangkay yan. Pa siya nun nagbarong pa, pero nakasurvive pa rin. No? Hindi kaya dahil, syempre, sa damin din ng pera nila, bagay, nabubuhay na halos lahat ngayon kapag mahirap ka at may malala kang sakit, lalo't pupunta ka ng mga private hospital or mga public hospital, kadalasan yung mga inuuna, yung mga mapepera. Pero pagdating kapag ikaw ay mahirap, papabayaan ka. Hindi ka naman din makapag-hospital sa private na hospital kasi alam mo naman wala kang pera, di ba? Katulad na lang ni Boying Rimulya, mukhang sa ibang bansa nagpo-hospital yan kasi nga, di ba? Ikaw ba naman may 1.5 billion na confidential funds at may mga pondo ka, di ba? Hindi pa siya ombudsman nun. So, ganun katindi yung pera ni Boying Rimulya. Kaya nga nakasurvive yan ngayon. Ngayon, siguro, Attorney Sal Panelo, kaya hindi niya na sinusunod yung mga sinasabi noon
At sinabi niya rin na kakasuhan sila Joel Villanueva at Martin Romualdez, baka natatakot din siya na yariin siya ni Marcos Jr. Baka naman ganun talaga. So yun mga barateros, mga kabayaya, ano pong masasabi nyo dito sa 3 video na ipinanood ko sa inyo? At ang tindi talaga nun, hindi ko makalimutan yung kay Congressman Ungab, no? Ang tapang talaga. At dito kay Attorney Sal Panelo, buti na lang talaga hindi nakakasuhan din tong mga to, no? Sa bagay, lawyer naman kasi tong mga to, kaya may alam sila sa batas, kaya talagang tsaka hindi naman hindi naman talaga masyadong napag-iinitan din sila. Pero siguro timing-timingan lang din. Pero ang titindi kasi ng pahayag nito nila Attorney Sal Panelo at Congressman Ungab. Tsaka ngayon totoo naman yung freedom of speech kaso sa panahon natin ngayon lalo't against ka sa administrasyon, wala nang freedom of speech sa kanila. Basta kapag napag-initan kanila, kulong ka. 'Di ba? Kagaya na lang ng ginawa kay Pastor Apollo Kibuloy, kay Pangulong Duterte, kay Rodante Marcoleta at iba pang mga senador na mga ginigipit ngayon. So yung mga banateros, mga kabiyaya, i-comment nyo lang po dyan sa baba ang inyong opinion, at ating babasahin yan. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros.